Anim na pong pamilya ang nasunugan sa Tondo, Maynila kagabi. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula dahil sa sikip ng lugar at dami ng tao. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay 58, Tondo, Maynila matapos sumiklab ang sunog pasado alas 10 kagabi. Napalabas ng bahay ang maraming residente para lumikas at magsalba ng gamit. Hindi makadaan yung bombero kasi hindi makabela eh. Masigip kasi dito guys. Bahagya tuloy nahirapan ng mga bombero na marating ang mga nasusunog na bahay dahil sa sikip ng daan at sa dami ng tao. Kabilang sa natupok ang bahay nila John Barbin. Wala siyang naisalbang gamit bukod sa belt bag niyang dala nang magpunta ng Pandakan. Tinawagan ako ng kapatid ko, sabi sa akin, kuya, nasusunog na yung bahay, kaya tumakbo ako dire-diretso dito. Pagdating ko dito, wala na. Sobrang laki na ng apoy. Nagsilbi namang firewall ang bahay nila Oca de Leon kaya hindi na tumawid pa ang apoy. Ayun na, naglihab na yung taas. Yun nga lang naabot ng apoy ang second at third floor nila. Hinala raw ng mga residente sa isang bahay na naputulan ng kuryente nagsimula ang apoy. Siyempre, wala silang kuryente, nagkandila. Yun ang balita lang, hindi ako sigurado nun. 20 bahay ang natupok ng apoy. 60 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Aabot sa 1.6 billion pesos ang tinatayang halaga ng mga nasunog na ari-arian. 3 fire volunteers naman ang napaulat na sugatan. Paalala naman ng BFP, kahit tag-ulan na, mag-ingat pa rin sa sunog. Kahit na umuulan, tuyo pa rin naman yung loob ng bahay mo eh. So yung pag-iingat dapat nandun pa rin, yung mga electrical natin, yung huwag tayong magkaroon ng kapabayaan. Naapulang sunog mag-aalas 2 na ng madaling araw. Iniimbestigahan pa ang naging mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.